study His Word. Lord, once again, it is indeed a blessing to be back here dito po sa BSL. Thank you, Lord God, for the blessings, Lord God, na inyo pong ibinigay sa aming family as we have visited abroad and attended a conference and attended 4 churches, Lord God, when we were there. And indeed, it is a blessing to once again be used as a mouthpiece, O God, of your word. And help me, Lord, to truly submit to you and let the Holy Spirit work in me, that I may only preach the truth of your word so that you alone may be glorified. Thank you, Lord God, for your blessing, Lord God, for the past Sundays, Lord, especially to the pastors, Lord, na inyo pong inassign din dito to share your word. I know that it was indeed a blessing for everyone and that they have learned much, Lord God, from your word. But today, as we celebrate Resurrection Sunday, may we truly see Christ and truly glorify Christ for what He did on the cross and for being victorious over sin and death so that we may have eternal life in your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ano nga ba ang resurrection? Okay? Kung inyong sasagutin, ang sagot ninyo, ang resurrection ay muling pagkabuhay ni Jesus. Madalas tinatagalog nyo lamang po eh. Okay? Pero hindi nyo in-explain. Okay? Ito madalas ang pananaw ng marami dito na nakagawian na rin actually ng marami na natutunan siguro ng karamihan sa inyo nung bata pa kayo. Siguro during that time, alam na natin na si Jesus ay namatay at sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Siguro kayo, siguro yung iba sa inyo, no? 47 na ako, so iba sa inyo during the 80s and 90s, may palabas palagi na movie patungkol kay Jesus. Okay? Doon ako nagkaroon ng idea about Christ and about resurrection. Hindi lamang iyon, siguro, ang iba sa inyo, nasabihan ng inyong mga lola at lolo na kapag ka Biyernes Santo, ano sasabihin ng lola at lolo? Patay. Okay, patay ang Diyos ngayon. Huwag ka maglaro. Huwag kang gumawa ng kahit na ano. Okay? Bawal maligo. Okay? Siguro naligo na kayo ngayon. Okay, pag Sunday na ulit, pwede na daw kami ulit maglaro dahil buhay na daw ulit si Jesus. Ito yung nakalakihan ko at most probably marami din sa inyo. Pero sa mga kabataan ngayon, actually, iba na yung kanilang pananaw dahil mas may idea na po sila regarding resurrection. Pero ang nakakalungkot ay ito. Ang alam lang, namatay si Jesus. Walang significance masyado. They would celebrate Holy Week na parang, namatay si Jesus Christ. O namatay siya para sa ating mga kasalanan na parang okay lang. Walang bigat o walang kahalagahan sa marami. Pagkatapos nito, alam din nila na nabuhay muli si Jesus. Parang okay lang, okay, nabuhay siya ulit. Diba? Some people would just do that, pero walang significance o halaga. Be reminded, Resurrection Sunday today. Ito ay mahalagang celebration para sa ating mga Kristiyano. Pero bakit parang wala lang sa marami o maging sa mga Kristiyano? Mainly dahil ang karamihan ay hindi pa mananampalataya. Sila ay patay at walang tunay pang pag-unawa sa kahalagahan ng ginawa ni Jesus at lalo na sa kanyang muling pagkabuhay. Kung nakakalungkot ang katayuan ng tao na wala pa kay Jesus, ay wala lang ang death and resurrection niya, mas nakakalungkot po kung maging sa mga mananampalataya ay parang wala ding halaga ang resurrection. Ano nga ba ang resurrection ng ating Panginoong Jesus? Sabi nga ni John MacArthur sa kanyang libro na Biblical Doctrine, Resurrection of Christ, the historical event and doctrine of Christ coming back to life on the Sunday following His crucifixion. Ito po yung pinakasimpleng definition po na makukuha natin. Okay, namatay siya during the crucifixion and then siya muli ay nabuhay muli. Pero dagdag din po ni John MacArthur, di ko lang kung na-add ko po ito, sabi po niya sa Biblical Doctrine, there exists no greater event in redemption history than the resurrection of Jesus Christ because it completes and validates His sacrificial death and advances the program of the kingdom with an eternally living King. The resurrection must be believed in order for someone to experience salvation.
Kaya po napakahalaga po ng resurrection na bahagi po ng ating gospel. So kapag naunawaan po natin, napakinggan, naunawaan ang gospel, resurrection hindi po pwedeng mawala sa ating gospel sharing dahil bahagi po ito. Sabi nga sa Romans 10:9-10, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. The word confess here, if you confess in bidag, means it is a profession of allegiance. Sinasabi po ninyo na isa na ako kay Jesus. Siya ay aking Lord, ang aking Master, ang aking Panginoon na aking susundin na sa aking buhay at hindi na ang sarili ko. It is a declaration of faith in Christ. Not only that you are to confess, but you are to believe. Kaya nga doon sabi, and believe. Believe means naniniwala ako na ito ay totoo at aking pagtitiwalaan ito. Ang bahagi po ng confession about Christ that you are united with Him, that you trust Christ, and naniniwala ako sa lahat ng Kanyang ginawa. Believe what? Believe na siya po ay muling nabuhay. Sa inyong pagiging Kristiyano, hindi ko naman sinasabi, siyempre, bago kayong Kristiyano, siyempre, namatay si Kristo, nabuhay, siyempre, basic pa lamang po ang ating alam regarding the gospel or salvation. Pero mahalaga po na kapag tayo ay lumalago sa ating pananampalataya, mas lumalalim din po yung ating pag-unawa sa ginawa ni Kristo Jesus para sa ating lahat. Ano-ano nga ba yung mga katotohanan na ating dapat na matutunan sa muling pagkabuhay ni Jesus? Ano ba ang kalagahan para sa atin ng resurrection? Kasi minsan, nabuhay lang si Jesus. Pero mahalaga po na maunawaan po natin yung significance po nito. May ibibigay po lamang akong kaunting bahagi dahil hindi naman po ito yung part din ng aking preaching today. Pero mahalaga na makita natin ang kahalagahan ng resurrection para sa isang mananampalataya. Una, ito ay patunay na si Jesus nga ay tunay na anak ng Diyos. Okay? Sabi sa Romans 1:4, concerning His Son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in the power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Dahil ipinangako na darating ang anak ng Diyos na siyang Mesaya na tagapagligtas, si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang resurrection, patunay po ito na siya'y anak ng Diyos. Sa kanyang muling pagkabuhay, dinideclare po dito, ina-announce po dito, siya ay Diyos. Pangalawa, ang resurrection ay nagbibigay kasiguruhan o assurance ng ating justification. Okay? We are justified when we have come to faith. Nung tayo po ay nanampalataya, tayo po ay na-justify. Ibig sabihin ng justification, to be declared righteous. Na tayo ngayon ay matuwid na sa harapan ng Panginoon dahil sa biyaya na ating natanggap na pananampalataya. Sabi po ni Paul in 1 Corinthians 15:17, and if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. Kung si Jesus ay nanatiling patay, ibig sabihin lamang na ito, hindi na-satisfy ang galit ng Diyos sa kasalanan. Tayo pa rin ay mananatili na guilty sa harapan ng Diyos. Ngunit, sabi nga ni Paul in Romans 4:25, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Hindi ibig sabihin ito na ang resurrection ang nag-accomplish sa atin ng justification, kundi na-justify tayo dahil sa perfect sinless life ni Jesus at ng kanyang kamatayan sa krus. Yun yung nag-justify sa atin. Naging matuwid tayo dahil si Kristo ay namuhay ng matuwid para sa atin. Naging matuwid tayo dahil si Jesus ay namatay sa ating mga kasalanan dahil siya ang nagbayad ng lahat ng ito. Doon po tayo na-justify sa kanyang ginawa. Pero yung kabuuan ng kanyang ginawa ng sinless life at dying for our sins, napatunayan po ito, na-assure po ito sa kanyang muling pagkabuhay. Tunay na tinanggap ng Diyos Ama
ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili. Tunay na naging katanggap-tanggap ang buhay, sakripisyo ni Jesus para sa atin. Dahil ang Diyos Ama ang siyang nagbigay buhay kay Jesus, ibig sabihin lamang nito, ang ginawang pag-aalay o sacrifice ni Jesus ay naging katanggap-tanggap sa Kanya. Ang kasalanan natin ay tunay ng napagbayaran ni Jesus. Yun yung kahalagahan ng resurrection. Assured ako na ako'y na-justify, naging matuwid dahil tinanggap ni Jesus ng ating Panginoong Diyos yung ginawa ni Jesus na pag-aalay ng kanyang sarili. Pangatlo, ang resurrection ay ang kasiguruhan natin na ating pinaglilingkuran ay buhay na tagapagligtas na siyang nakaupo sa kanang trono ng Diyos at nag-i-intercede para sa atin. So ako'y naglilingkod sa Diyos na buhay, sa Diyos na naghahari ngayon, sa Diyos na siyang nag-i-intercede para sa atin. Hebrews 7:25, sabi po dito, therefore He is able also to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives. He always lives to make intercession for them. Romans 8:25, sabi dito, who is the one who condemns? Christ Jesus is He who died. Yes, rather, who was raised. Who is it at the right hand of God? Who also intercedes for us. So ang Diyos, Jesus, buhay, nag-i-intercede para sa ating lahat. Una, naglilingkod tayo sa buhay na tagapagligtas na siyang ating kinikilalang hari. Pangalawa, si Jesus ay buhay at patuloy na naggagabay sa atin, tumutulong sa atin, sa pagsubok man, sa temptasyon man, sa kasalanan na nariyan palagi na naglalayo sa atin sa Diyos. Dahil si Jesus ay buhay, may kasiguruhan tayo na si Jesus ay tunay na nag-i-intercede para sa atin. Naggagabay siya sa atin. Kung tayo nahulog man, sasabihin niya sa Diyos Ama, hindi, namatay ako para sa kanyang mga kasalanan. Kung tayo man ay nasa temptasyon, ang ating Panginoong Jesus ay nariyaan at patuloy na naggagabay sa ating mga mananampalataya. Kaya mahalaga yung muli niyang pagkabuhay. Dahil nagagampanan niya ang lahat ng ito ngayon para sa atin. Pang-apat, panghuli, actually marami pang iba, pero ito yung mga mahalaga, ang resurrection ni Jesus ay guarantee ng ating resurrection din sa hinaharap. Tayo din po ay mare-resurrect. Tayo din po katulad ng ating Panginoong Jesus. Malinaw itong hinayag ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 12 to 58. Siyempre, hindi ko po babasahin po yun, pero bigyan lamang po natin yung katotohanan na sinabi niya do sa verses 20 to 23. Sabi po dito, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive, but each in his own order. Christ the first fruits, yung pauna, then at His coming, those who belong to Christ. Susunod po tayo. May buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi nabuhay muli si Kristo, kung walang resurrection, patay tayo. Wala po. Pero dahil nabuhay siya, tayo susunod kay Kristo Jesus. Buhay na walang hanggan. Mahalaga po na tayong mga Christian ay puno po actually ng kagalakan sa katotohanan na ito. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa buo nating buhay. Na si Kristo ay buhay. At ako'y buhay din para sa Kanya. Pero sa ngayon, as we celebrate, let us be thankful to God. Na ito ay tunay na magresulta ng pagpupuri sa ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan. Mahalaga na tayo ay patuloy na lumalago sa ating pag-unawa kung ano nga ba ang resurrection. Dahil mahalagang bahagi ito ng gospel ng ating Panginoong Jesus. Kung mahalaga po ito kay Paul at ating aaralin ngayon ito at ating basahin ang ating passage in 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 4. Okay? 1 Corinthians 15 verses 3 to 4. It reads there, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day
in accordance with the Scriptures. Bakit mahalaga ang resurrection kay Paul? Sabi nga sa ating passage, sabi po doon ni Paul, "For I delivered to you as of first importance." Okay? Why of first importance? In Tagalog, sabi po sa Filipino Standard Version, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat. Okay? Pangunahin sa lahat. First of all. Dahil ito yung kanyang natanggap na katotohanan. Okay? Na akin din namang tinanggap. Ito ay bahagi na ng kanyang mensahe. Hinahayag niya ito sa ating lahat. Bahagi ng gospel na kanyang inihayag sa pasimula pa lamang ng kanyang ministry. Yung ministry ni Paul is all about the gospel of Jesus Christ. Kaya nga sabi sa verse 1 and 2 ng 1 Corinthians 15, "Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you." So pinapaalalahanan sila. Paalalahanan ko kayo ng gospel, which you receive, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. Ang resurrection ay kanilang narinig na bahagi ng gospel, ng mabuting balita, ng kaligtasan na inihayag ni Paul noon pa man. Wala pong pagbabago. Dito papaalalahanan sila. Kasi may problem ang Corinth eh. Ang problem po ng mga mananampalataya sa Corinth, may false teachers po doon na nagsasabi na walang resurrection. Kaya dito hindi, alalahanan ko kayo, gospel. Dahil from that gospel, inyo nang narinig ang lahat ng ito patungkol sa kaligtasan at sa ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat. Sabi nga na kanilang pinampalatayanan at kanilang tinatayuan. Dahil alam nila na ang katotohanan patungkol kay Jesus, mga ginawa ni Jesus, ay ang siyang nagligtas sa kanila. Ang resurrection ay hindi isang nangyari lamang nung panahon na nabuhay si Jesus, na parang nagkataon lang. Okay? Ay, kailangan lang mabuhay. Hindi, plano na po ito eh. Ito ay bahagi na ng prophecy sa Old Testament na gagampanan po ito ng ating Messiah. It is of first importance dahil ito ay kanyang natanggap na katotohanan na nakabase pa sa Old Testament. May New Testament na ba during this time? Di ba wala pa? Old Testament. Kaya dito sinasabi ni Paul, noon ko pa ito natanggap, I received this and I'm proclaiming to you the gospel. That even if it is from the Old Testament, dito ay malinaw na ang Old Testament ay nagtuturo sa atin patungkol sa parating na Messiah. Itinuturo na noon pa man ang pagdating ni Jesus patungkol sa kamatayan at sa kanyang resurrection. Sabi nga po sa Luke 24 verse 26-7, sabi po dito ni Jesus sa dalawang disciples sa road to Emmaus, sabi po sa verse 25, simulan ko po doon, and he said to them, "O foolish ones, and slow of heart to believe all the prophets have spoken. Was it not necessary that Christ should suffer these things and enter into His glory? And beginning with Moses and all the prophets, He interpreted to them in all the Scriptures the things concerning Himself." So from the Old Testament, dahil din yung Bible na pinangahawakan ni Jesus Christ at that time, in-explain niya yung kanyang buhay at kanyang gagampanan bilang tagapagligtas, bilang Messiah na ipinangako. Tinuturo nito na in the Old Testament, si Jesus ay magsasuffer at mamamatay, at itinuturo pa na si Jesus pa ni Jesus ang ibang katotohanan patungkol sa kanya in the Old Testament. Sa Matthew 12:39-40, sabi din ni Jesus, sabi po doon, "But He answered them, an evil and adulterous generation seeks for a sign. But no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Tinuturo nito ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang resurrection. Jonah. Di ba sabi ko nga sa inyo, Old Testament is the book kung saan tinuturo ang lahat patungkol kay Jesus. Sa Pentecost, bahagi ng preaching ni Peter, nag-quote siya sa Psalm 16 verse 10.
Sabi niya doon, sabi ni Peter sa kanyang preaching, "For you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption." Sinong tinutukoy po dito ng psalmist? Si Jesus Christ. Ang tinuturo po dito yung resurrection ng ating Panginoong Jesus. Si Paul sa kanyang pagharap kay King Agrippa, sabi niya sa Acts 26:23-24, "To this day I have had the help that comes from God. And so I stand here testifying both to small and great, saying nothing." Mahalaga po ito "saying nothing but what the prophets and Moses said would come to pass." So ano yung dinideclare lamang ni Paul? Kung ano yung hinayag ni Moses at ng mga propeta patungkol kay Jesus Christ. Sabi dito sa verse 23, that Christ must suffer and that by being the first to rise from the dead, He would proclaim light both to our people and to the Gentiles. Ang mensahe ng Old Testament patungkol kay Kristo na namatay at muling mabubuhay para sa Gentiles at para sa mga Hudyo, para sa lahat ng tao. Ang message ni Paul sa kanila ay mula pa kay Moses at sa mga propeta na nagtuturo patungkol kay Jesus, patungkol sa kaligtasan na gagampanan ni Jesus para sa ating lahat. Christ will suffer for us. Hindi po tayo yung nag-suffer. Kala nyo nag-suffer kayo ngayon? Hindi. Feeling nyo lang yun. Gusto nyo mag-suffer for your sins? You will go to hell. Yun yung suffering. Si Christ ang nag-suffer para sa atin so that we may not go to hell. That is suffering. Kaya yung mga nararamdaman nyo ngayong paghihirap, it's nothing. If you are in Christ, it's nothing. Because we have everlasting life in Christ. Because Christ resurrected from the dead. Mahalaga po yung mensahe na ito para sa ating lahat. Christ will suffer for us. He will die for our sins. Pero hindi ito nagtapos sa kamatayan ni Jesus dahil si Jesus ay muling mabubuhay, pagwawagian ang kasalanan at ang kamatayan. Yung po yung message ni Paul. Mula pa kay Moses at sa lahat po ng mga propeta. Naunawaan ba ninyo ang kadakilaan ng katotohanan ito? Na napakalaga ng resurrection? Si Jesus, si Peter at si Paul, iisa ang kanilang mensahe. Iisa ang katotohanan na kanilang inihahayag. Ito ay katotohanan patungkol sa ginawa ni Jesus na naihayag na sa Old Testament pa man. Na hanggang ngayon ito pa rin ang mensahe na ating napapakinggan. Isn't it a blessing? Na hindi po tayo nalayo sa message na binigay ni Moses at ng mga prophets that even from those 4,000 years ago until now, yung message na yon ay ito pa rin na ating napapakinggan ngayon. And a lot of people doesn't hear this message. We are so blessed to hear the truth. We are so blessed to see God's faithfulness sa ating lahat, na siya po ay tapat na ang kanyang katotohanan ay patuloy pa rin niya pong inahayag sa ating lahat. Ito'y napakalaking blessing, napakalaking pribilehiyo na tayo ay hindi po nalalayo sa katotohanan, kundi tayo din ay iisa sa katotohanan na kanilang narinig kay Jesus, kay Peter, kay Paul at sa iba pa. We are so blessed na tayo ay nasa tamang katuruan, tamang relasyon kay Jesus, dahil ang ating narinig na mensahe ng kaligtasan ay iisa sa hinayag nila na nagsimula pang inihayag in the Old Testament. Kaya nga mahalaga ang Old Testament. May mga false teachers na magsasabi na hindi importante ang Old Testament. Hindi mahalaga iyan dahil tapos na yan. Pero ito'y taliwas sa sinasabi ni Jesus. Taliwas ito sa patotoo ni Peter sa Pentecost. Laban ito sa katotohanan na inihahayag na gospel ni Paul. Ito din ang dahilan kung bakit may 1 Corinthians 15. Alam niyo ba yun? Kaya sinulat ni Paul ang 1 Corinthians 15, yung chapter 15 na ito, resurrection chapter, dahil may mga heretics o mga false teachers na nagsasabi na walang resurrection. Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:12, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Old Testament pa lang, hinahayag na ang resurrection. Parang sinasabi dito ni Paul, nababaliw na ba kayo? Malinaw ang Old Testament. Sasabihin niyo, walang resurrection of the dead?
At dito sa 1 Corinthians 15, binibigyan linaw ni Paul ang katotohanan ng resurrection. Mayroong resurrection. Kaya inyong basahin ang Old Testament. Aralin ito dahil itinuturo dito ang katotohanan patungkol sa ipinangakong Mesaya na magliligtas sa ating mga kasalanan dahil ito ang mensahe noon pa man. Hindi po nagbago na naganap na sa muling pagkabuhay ni Jesus. So ang gospel ni Paul ay truth. Ito ay katotohanan na nakabase pa sa salita ng Diyos sa panahon pa ni Moses at ng mga propeta na inihayag din ni mismo ni Jesus. Anong laman ng katotohanan na kanyang natanggap? Siguro balikan po natin yung ating passage in 1 Corinthians 15:3-4. Sabi po dito, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures." Tatlong katotohanan ang ating makikita sa passage na ito. Pero bago natin aralin yung tatlong katotohanan po na yon, mahalaga din na mapansin ninyo ang katotohanan na ito ay hindi gawa-gawa lamang ni Paul, na sabi niya nga sa verse 3-4, doon sa dalawang verse na po na yon, anong sabi po doon ni Paul? In accordance with the Scriptures. In accordance with the Scripture. Anong significance nito? Una, para sa mga Hudyo, ito ay dapat na malinaw na sa kanya. Kasi siyempre, mga Hudyo, they know the Scriptures. Kaya dito paulit-ulit sinasabi, dalawang beses niyang inulit, in accordance with the Scriptures, in accordance with the Scriptures. Dahil sa Old Testament, itinuturo na ang patungkol sa parating na Messiah, na siya ayon sa nasusulat ay mamamatay, ililibing, at muling mabubuhay. Dalawang beses po ito. Ito ay mahalagang paalala at correction sa mga false teachers. Paalala ito sa mga Hudyo. Alam niyo ito. Para dito sinasabi, hindi ko ito gawa-gawa, hindi ito mensahe ko lamang, kung hindi galing ito sa salita ng Diyos. Dahil ang katotohanan na inihayag ni Paul ay ayon saan? Sa Old Testament. At malaking rebuke po ito para sa mga false teachers. Kaya ito inuulit ni Paul sa kanila. So una, para sa mga Hudyo. Pangalawa, mahalaga din ito sa ating mga Christians na ating pinangahawakan ay katotohanan lamang na nakabase sa Scriptures, sa salita ng Diyos. What we believe is in the Bible. Comfort, di ba? Hindi ito pananaw ko, hindi ito explanation ko, hindi ito idea ko, pero lahat ng ating inaaral in accordance with the Scriptures. Hindi kasi dahil sinabi ito ni John MacArthur o ng sinumang pastor na nagtuturo ng katotohanan. We hold it because it's in the Word of God. So if it is in the Word of God, we are to believe, we are to trust, we are to submit, we are to obey. Ang pananampalataya na ating pinangahawakan ngayon patungkol kay Jesus at sa ating kaligtasan, bilang ngayon sa ating pag-aaral ng resurrection, ito ay hindi lamang idea o interpretasyon ng isang tao dahil malinaw na ito ay nakasulat sa salita ng Diyos. Yun lamang po yun So sinabi sa Bible, pananampalatayaan ko to. Kung ano ang inihahayag sa Bible, ito ang pangahawakan kong maigi. Yun po tayo. At dapat ganun po tayo dahil ganun po si Paul Binibigay po dito sa example para sa atin kung sino si Paul na siya pinangahawakan lamang niya ay katotohanan. Dahil ito ay mula sa Diyos. Iyon ang tamang faith. Di ba ilang beses kong sinasabi na tayong mga Christian are people of the truth. True believers are always holding on to the truth. Ito ay katotohanan na inihayag ng Diyos sa atin sa mayaman niyang biyaya na ipinagkaloob sa kanyang mga hinirang sa kaligtasan. Di ba it's a blessing? Niligtas kita, binigyan kita ng biyaya na maunawaan mo ang gospel, binibigyan din kita ng biyaya na panghawakan ang katotohanan at yun po dapat tayo. Kaya nga sabi ni Paul in Galatians 1:8, "But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed." Kasi kung hindi na ayon sa salita ng Diyos, hindi na in accordance with the Scripture, curse.
Later on, titingnan po natin yung ibig sabihin ng curse. Importante po na makita natin na katulad ni Paul, lahat ng kanyang tinuturo, lahat ng kanyang sinasabi ay in accordance with the Scripture. So, we believe in the truth because it is in the Bible. Naalala ko lang, yung isang niece ni Del, sa pag-visit po namin sa kanila sa Canada, nag-uusap kami about Christianity. And I thank the Lord, dahil kaya gusto ko din makilala sila, makita sila, gusto ko maatinan yung church nila. Dahil mainly, gusto namin magka-assurance lang ni Del na tama ba kaya yung church na inaatinan nila? Solid kaya sila with the truth? Yung gospel ba kaya tunay na mali? Napakalinaw po ng gospel nila when I attended their church. So, ibig sabihin, yung kanyang mga pamangkin, maayos din. Not only that they are good, napakabait po ng mga pamangkin ni Del. Kasi pagdating, hindi po namin to namimita ever since. Si Del, hindi pa niya na-meet ito. Hindi niya nakausap kahit isang beses sa phone or anything. 21 na yata yung isa. So, first time namin nag-meet. Yung isa 19, yung isa 22 yata o 23, yung isa 21, isa 19. And they were so warm to us. So, not only yung life, sabi ko, kasi yung una kong kasama sila, sana hindi lang sila mabait. Alam mo yun? Kasi maraming mabait na tao Pero hindi tama yung gospel. Pero when we were talking about Christianity and hearing yung preaching ng pastor nila that time, they were sharing to me na may mga na-witness daw sila na sabi nga nung isa niyang pamangkin, where is that in the Scripture? So may mga sharing sila. Nasaan yun sa Bible? Kasi may mga weird churches din talaga And they were looking for a church before, nung syempre, sa Cambridge sila, lipat sila ng Ottawa. Ottawa is the capital ng Canada. So wala silang maatinan na church doon. Lumaki sila sa church ng tatay nila. So they were looking for church. Marami silang mga naatinan na parang weird. And they were sharing it to us. Na parang, alam mo, nakakatuwa that even in their young age, they have that discernment. Hindi deep discernment, pero may discernment. Na kanilang basihan palagi, teka lang, saan yan sa Bible? They don't just believe anything. Where is that in the Scripture? And that is a blessing to hear. May nakausap din kaming isang unbeliever ni Del, at may mga questions siya sa Bible sa amin, at ang unang response namin ay hindi sarili naming understanding, kundi ang sagot namin kaagad sa kanya ay salita ng Diyos. Inopen namin yung cellphone, pinabasa namin sa kanya yung Bible passage. Ganun po dapat tayong lahat. In accordance with the Scriptures. May question patungkol sa katotohanan, ang tamang sagot palagi ay dapat mula sa salita ng Diyos. Huwag kayong sasagot kaagad ng idea ninyo. Go to the Scripture. Point them to the Word of God. Give them biblical passages in accordance with the Scriptures. Yun yung tinuturo ni Paul sa atin dito Yun yung tinuturo niya doon sa mga false teachers doon sa Corinth Kaya 2 beses niyang sinabi yun Dahil hindi siya dapat ang paniwalaan. Hindi ako dapat na paniwalaan. Hindi niyo ako dapat paniwalaan. Ang paniwalaan natin kung ano yung sinasabi sa Scripture. Dahil yun yung pinangahawakan ko. Dahil ito yung example ni Jesus, ni Paul, ni Peter, at ng iba pa sa Bible. Do you want to grow in discernment na sa bawat katanungan ay maisasagot ninyo ay salita ng Diyos? Ano yung palagi kong payo sa inyong lahat? Read the Bible. Read the Bible. Study the Bible. Quote Bible verses kapag meron pong katanungan. Not intellect mo lang. Not understanding mo. And I pray sa ating church, and this is so crucial, na tayo ay nakabase lamang sa katotohanan ng salita ng Diyos. May ipapayo tayo sa ating anak, kaibigan, kapatiran, sa mga bago sa pananampalataya o kanino man, ito ay dapat in accordance with the Scriptures. Don't explain. Show the Bible verse. Then doon nyo explain. Doon nyo ibigay yung context. Hindi kayo mag-quote lamang. Explain the context. Ano yung sinasabi sa Bible? Hindi emotion-based, hindi experience-based, hindi naisip mo lamang, o according to your understanding. I pray na maging matatag tayo as a church sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mahalaga po ito na ating makita.
Siguro magandang example din si John MacArthur. To stay that long in the ministry is indeed a blessing. Napakatagal na po niya. 1960s pa po siya. And we are to be thankful for that. To see that as an example. Sila R.C. Sproul, sila James Boyce, sila Martin Lloyd-Jones at iba pa. Hindi po sila nalayo sa katotohanan. To stay in the truth and to be faithful sa truth ay isang encouragement para sa aming mga pastors ngayon. Actually, yun ang prayer naming lahat eh. To see him when he stands and preach, napakatanda na po niya. He's already in the 80s but he's still preaching and hindi po nagbago. What he explains is always the truth. What he always shares is always about the truth. Sa simula pa lamang ng kanyang ministry, ang palagi lamang niyang sagot sa lahat ng katanungan ay salita ng Diyos. Napakinggan na ba ninyo siya sa mga question and answers niya sa Grace Community Church? Always Scripture. Napakinggan niyo na ba ang kanyang mga teachings? Nabasa na ba ninyo ang kanyang mga libro? All in all accordance with the Scriptures. At ganoon din ang iba pang mga tapat na pastors. Kanilang sinusundan ang example ni Paul na sa bawat paghayag ng katotohanan, ito ay mula sa Scriptures. At ganoon din dapat tayo sa gospel. Ang gospel ng tunay na church ay ayon lamang sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ating balikan muli yung ating passage. 1 Corinthians 15:3-4, para hindi po tayo mawala. That Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. So may tatlong katotohanan na sinasabi si Paul na ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano-ano ito? That Christ died for our sins, that He was buried, that He was raised on the third day. Atin tignan ang tatlong katotohanan na ito. Una po, that Christ died for our sins. I will be reading Bible verses that points to this truth. Malinaw po itong hinayag ni John the Baptist in John 1:29. The next day, he saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Paano ito natupad ni Jesus? Sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Malinaw din po ito in the Old Testament, sabi sa Isaiah 53:5. Mahaba po yung passage po doon patungkol po sa suffering Messiah. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace. And with His wounds we are healed. 1 Peter chapter 2 verse 24. He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. Ito ay paalala na ginawa ni Jesus sa ating kasalanan, na ito ay kanyang pinagbayaran sa krus ng Kalbaryo. Mahalaga na ito ay maging malinaw sa ating lahat. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin nito, kanyang inako ang lahat ng ating mga kasalanan na dapat tayo ang magbayad nito. Na tayo ang dapat na siyang mamatay. Ang ginawa ni Jesus, siya ang namatay para sa atin. Sabi ni Paul, Christ died for our sins in accordance with the Scriptures. At marami pa pong mga passage na nagtuturo po patungkol sa mga katotohanan ito. Hindi ko na lamang po babasahin, pero alam ko na post ko po yan. Okay? At marami pong nagsasabi na Christ died for our sins. So ang gospel na inahayag ni Paul na ayon sa salita ng Diyos, Christ died for our sins. Pangalawa, that He was buried. Bakit mahalaga na maging bahagi na si Jesus ay nailibing? Ito po yung magandang katanungan. Ano? Meron pong ibinigay na law in Deuteronomy chapter 21 verses 22-23. Kasi minsan, bakit kaya sasabihin pang buried? Okay? May law po kasi. Sabi po doon, and if a man has committed a crime punishable by death, and he is put to death, and you hang him on a tree, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day, for a hanged man is cursed by God. You shall not defile your land that the Lord your God is giving you for an inheritance. So may law. Okay? Pag may crime, nagkasala, death penalty, hindi siya pwedeng magtagal doon sa punong iyon. At ano yung puno na nag-symbolize
sa time ng New Testament, which is the cross. Bahagi ito ng kanilang pagsunod actually sa kautusan na kung sino man ang mamatay na nakahang sa tree, cross sa time of Jesus Christ, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him on the same day. Namatay, kailangan i-bury. Evidence po yun eh. Kasi meron ka bang inilibing na buhay? Hindi, dapat patay. Kasi to assure na kapag patay talaga siya, assured tayo na namatay siya kung siya ay nailibing. Di ba? Meron bang buhay ngayon sa libingan? Wala. Assure po tayo na lahat ng mga nandoon sa libingan ngayon, sila ay patay. Okay? Ito naman yung tagpo, ito ang tagpo sa kamatayan din ni Jesus sa John 19:30. Namatay si Jesus, di ba? Sabi doon, when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished," and He bowed His head and gave up His spirit. He died. Okay? In verse 31, dito makikita natin na ipinaalam ng mga Hudyo kay Pilate kung anong kanilang dapat gawin sa patay na katawan ni Jesus. Maging nung dalawa pang kasama niya doon sa krus, na bahagi din ng kanilang nakagawian. Sabi nga, the bodies would not remain on the cross on the Sabbath. Kasi part po yun ng law din nila o nakagawian nila. The Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Kasi buhay pa yung dalawa eh. Magkasabat na, hapon na at that time. Kailangan mamatay na sila. So para mamatay kaagad sila, i-break yung leg. Kasi yun na lang yung nagsusustain para mabuhay sila. Yung isang taong nakapako sa cross, dahil may strength pa yung legs nila, kaya pa nilang makahinga. Pag natanggal na yung legs nila, siyempre, nandito yung pako, nakalaylay na silang ganon, hindi ka na makakahima, masasuffocate ka. Okay? Kaya they have to break the legs. Okay? Pero si Jesus ay patay na, sabi sa verse 33. When they came to Jesus and saw that He was already dead, He did not break His legs. Part din yun ng prophecy, na walang bones na mabibreak kay Jesus Christ. At sa John 19:38-42, dito inihilad ni John ang paglibing kay Jesus. Sabi po doon sa verse 40-42, hindi ko nababasahin, but yung sa huling bahagi sa verse 42, so because of the Jewish day of preparation, since the tomb was closed at hand, they laid Jesus there. Nilibing si Jesus Christ doon sa tomb na iyon. Si Jesus ay tunay na namatay dahil siya ay nilibing pagkatapos mamatay sa krus. Ito ay patunay na tunay niyang inalay ang kanyang buhay sa atin. Siya ay namatay at siya ay inilibing. Assurance po ito na kanyang pinagbayaran talaga ang ating mga kasalanan. Kasi marami nagsasabi, hindi siya namatay. O espiritu lamang siya. At marami pong mga false teachings na itinuturo patungkol sa kanyang kamatayan. Pero bahagi din neto, hindi lamang nakatunayan o patunay na siya ay tunay na namatay para sa ating mga kasalanan. May sinabi din sa Deuteronomy chapter 21 verse 23, "For a hanged man is cursed by God." Cursed by God. Anong ibig sabihin nito? Mahalaga po na makita natin kung ano po yung curse na ito. Si Jesus naging cursed by God para sa atin. Tayo po yung dapat i-curse. Dapat tayo po yung makatanggap ng curse. Pero si Jesus Christ po yung nakatanggap ng curse na ito. Kaya lang sa ating panahon, sa ating konteksto, sa ating mga Pilipino, yung curse ay parang, ano ang curse? Tagalog ulit, di ba? Sumpa. Okay. Parang, sinumpa lamang yan. Pero anong ibig sabihin nito? Sabi sa Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone who is hanged on a tree." Quote po ito sa Deuteronomy chapter 21, verse 23. Ano bang kabaligtaran ng cursed? Blessed. Okay? Sino dapat na i-curse ng Diyos? Ang makasalanan. Tayo, ito, at hindi si Jesus. Si Jesus dapat ang kanya matanggap lamang ay blessings ni God because He obeyed God perfectly. Dahil si Jesus ay hindi kailanman nagkasala. Maganda yung naging explanation ni R.C. Sproul. I'm so thankful sa internet ngayon dahil kapag nag-search ka, na yung matututunan talaga eh. Ang ganda po ng kanyang pagkaka-explain. In-explain po niya, mahaba po, hindi po mahaba yung article, pero maganda po yun. You can research that.
What is a blessed man? Mayroong Hebrew benediction na binanggit si R.C. Sproul, at ito po ay mababasa sa Numbers 6:24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hindi ko na po explain for us to save time, pero ito po yung blessing for you to see the face of God. Yun po yung pinaka-summary po nito. Ito po ay benediction of a blessing. At ang galing po ni R.C. Sproul dahil binaligtad po niya ito into a curse. Blessing into a curse. Dahil para po sa makasalanan, curse po yung dapat nating matanggap. At ito'y inilarawan ni R.C. Sproul sa kanyang article, Jesus Became a Curse for Us. At ito po yung paglahad po ni Sproul sa patungkol po sa curse. Sabi po ni R.C. Sproul, and I quote, the supreme malediction would read something like this. Ito po yung curse. May the Lord curse you and abandon you. May the Lord keep you in darkness and give you only judgment without grace. May the Lord turn His back upon you and remove His peace from you forever. Tayo po yung dapat makatanggap niyan. Nakikita niyo po yun. He was a curse for us. Tayo po ang dapat magbayad. Ito ang dapat na ating matanggap sa ating mga kasalanan. Pero ang tumanggap ng lahat ng ito, ng curse na ito, ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, maganda yung pagkakasabi sa Galatians 3:13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Ginawa ni Jesus ang lahat para sa ating kaligtasan. Siya ay namatay, nagbayad ng ating mga kasalanan, inako ang curse na para dapat sa atin, tinanggap ang lahat ng galit ng Diyos, nahiwalay sa Ama, nagdusa, naghirap, tinanggap ang lahat ng pagkukutya ng tao. Lahat ng ito ay kanyang tinanggap ng buo dahil nais niya na maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ito ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Kaya napakalaga na makilala niyo si Kristo Jesus. Napakalaki ng ginawa niya. Do not belittle His work of salvation. Do not belittle Christ. Because what Christ did for us ay hindi po talaga mapapantayan. Ang gospel na inihayag ni Paul, na ayon sa salita ng Diyos, Christ was buried. And third, that He was raised on the third day. Hindi lamang si Jesus namatay at inilibing, sabi sa Scripture, si Jesus ay hindi na natiling patay. Dahil sa ikatlong araw, si Jesus, sabi sa Scripture, ay muling nabuhay. He was raised. Ito pa ay in the passive form. Na ibig sabihin, ang Diyos Ama ang siyang nag-raise kay Jesus from the dead. At ito ang naging patotoo ng lahat patungkol sa resurrection ni Jesus. Sabi po sa 1 Peter 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Acts 17:30-31, sa verse 31, sabi po doon, and of this, He has given assurance to all by raising Him from the dead. Ito po yung mensahe ng lahat. Si Jesus muling nabuhay. Dahil ito po yung pag-asa natin, ito yung kasiguruhan natin, ito po yung joy nating lahat. Si Jesus hindi na natiling patay, kundi muli siyang nabuhay. 1 Thessalonians 4:13-14, sabi po sa verse 14, For since we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus, God will bring Him those who have fallen asleep. Kung siya'y nabuhay, ako din ay kasama niyang mabubuhay. At marami pang passage in Scripture na nagtuturo, nagpapatotoo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At ito ang tuon ni Paul sa 1 Corinthians 15. At kung inyong babasahin ang mga susunod pang mga verses, malinaw na binigyang linaw ni Paul ang katotohanan ng resurrection. And I do hope as you go home later on, read 1 Corinthians 15.
para makita po ninyo ang kahalagahan po ng resurrection, ang katotohanan ng resurrection. Ikaw nga ba ay tunay na nananampalataya sa katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus? Tanungin niyo po yun sa inyong sarili. Do you believe in the resurrection? Ito ang gospel na inihayag ni Paul in accordance with the scriptures. Christ was raised on the third day. In application, atin ang nasagot ang what and why ng passage. Atin ngayon sasagutin ang what now. Nawa hindi tayo mga Christians na nagsasabi lamang na alam natin ito o naniniwala tayo sa resurrection ni Jesus Christ. Kundi dapat ito po din ay masalamin sa ating buhay. Ito ang ating bibigyang oras din ni Paul sa chapter 15 kung anong resulta dapat ng resurrection para sa mga mananampalataya. So ano nga po ba yung significance ng resurrection? May tatlong bagay lamang po ako as I end. Significance of the resurrection in the life of a Christian. First, the resurrection has application to our obedience to God in this life. Dahil sa mahaba pong discussion ng resurrection, ang conclusion po ni Paul ay encourage po ang reader sa 1 Corinthians 15:58. Sabi niya po doon sa ending, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Obedience. Life of obedience. Do the work na nais ng Panginoon para sa ating lahat. Kung ano yung i-prepare na work ni Jesus Christ, sabi sa Ephesians, di ba? Na meron na siyang i-prepare sa atin, yun ang ating lakaran ngayon. Dahil ikaw ay buhay na kay Kristo Jesus. Because Christ was raised from the dead, and because we too shall be raised from the dead, we should continue steadfastly in the Lord's work. May gawain po na nais ng ating Panginoong Jesus na ating gampanan bilang mga mananampalataya, ating gawin ngayon ito dahil alam natin na tayo ay kasama na ni Jesus na buhay. Pangalawa, second, Paul encourages us that when we think about the resurrection, that we are to focus on Christ alone as our goal. Dahil siya ang ating Panginoon, tagapagligtas, ang tuunan ng ating buhay ay hindi na sarili, dapat patay na tayo. Our sole focus in life is Christ. Siya yung goal natin, to be more like Christ. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:17-19, and if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins, then those who have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope in this life, only we are all people most to be pitied. Kaawa-awa po kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. But, because Christ has been raised, dahil siya'y muling nabuhay, and because we have been raised with Him, we are to seek Christ and set our mind on things of heaven. Siya po yung dapat nating hinahanap na. Dahil siyang nagligtas sa atin. Sabi nga sa Colossians 3, verses 1-4, if you then have been raised with Christ, are you raised with Christ? Kasi dito, sabi ni Paul, if then you have been raised with Christ, ano yung dapat gawin? May command, seek the things that are above where Christ is, seated at the right hand of God. Uulitin niya ulit, seek, then set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then also will appear with Him in glory. If Christ has risen from the dead, we are with Him. Then we are to seek the things that are above, and then we are to set our minds on the things that are above. And lastly, the third application of the resurrection is the obligation to stop yielding to sin in our lives. Tigilan na po ninyo ang pamumuhay ng makasalanan. Talikuran na po ninyo ang inyong mga sarili. Talikuran na natin ang kasalanan by the grace of God. Patuloy po tayo magkakasala, but sabi ko nga, the Christian life is a life of repentance. We are to turn away from it. We are to confess, to pray, and ask God's help na atin pong tunay na talikuran ang kasalanan. Sabi nga, bahagi po ito ng tinuro ni Paul in Romans chapter 6, patungkol din po sa resurrection. Sabi ni Paul in verse 4, we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the
newness of life. Tayo daw ay dapat nang patay sa kasalanan at buhay na kay Jesus. Malinaw ito sa Romans 6:11. At pagkatapos nito, diretso kaagad si Paul sa command niya kung paano mamuhay ng patay na sa kasalanan at buhay na kay Jesus. Sabi po sa Romans 6:12-14, ito yung dapat ng buhay natin dahil tayo buhay na kay Kristo. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Ibig sabihin kasi marami tayong passions eh. Marami tayong mga desires, marami tayong mga gusto, mga makasariling kagustuhan. Sinasabi dito, hindi na dapat, wag na dapat. Sabi dito sa verse 13, do not present your members to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. Ibig sabihin, yung aking buhay ngayon, ang aking isip, mata, labi, tenga, ang buo kong katawan, ang aking buong sarili, instruments dapat ito for righteousness. Ginagamit ko lamang sa katuwiran, sa mga bagay kung saan dapat ang ating Panginoong Diyos ay siyang maluwalhati. Sabi sa verse 14, for sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. Mahalaga na maunawaan natin ang resurrection. Mahalaga din na makita natin kung tunay natin na unawaan ang resurrection, ito ay maghahatid din ng buhay sa atin na tunay na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Ang tunay na tao na nakaunawa ng resurrection, may application. Hindi ito kasi dapat dito lang. Hindi siya dapat alam lang. Hindi siya dapat knowledge lang. The true understanding of the resurrection of Jesus Christ will result into an obedient life, a focus on Christ alone, and a life that will stop yielding to sin. Kaya malaki po ang biyaya na ating maunawaan ng resurrection. At malaki dapat din ang hatid nitong pagbabago sa ating buhay kung ating tunay na naunawaan. And we are to praise God. Dahil ito po ay mensahe na ating napakinggan ngayon. Tayo ay may pag-asa na. Tayo ngayon ay dapat na magbunga para kay Kristo Jesus dahil tunay ng pinagwagian ni Kristo Jesus ang kamatayan dahil siya ay muling nabuhay. Let us celebrate Resurrection Sunday with joy and thanksgiving, submission to God, trusting God, and obeying Him for the glory of His name. Let us pray. Lord, thank you, Lord God, once again for your word. Maraming salamat, Panginoon Ama, dahil as yearly we go to the point, O God, where we are reminded of Christ's death and resurrection. Nawa hindi lamang po during Holy Week na ito ay aming iniisip, kundi Lord, every day of our lives, may we always be reminded of this truth. Every day, O God, may we be reminded of the gospel. Every day, may we be reminded, Lord, ng ginawa ni Kristo at ng kanyang victory over sin and death, upang araw-araw din meron po kaming pag-asa na hindi na nga po dapat kami na mapagwagian pa ng kasalanan. Kung hindi araw-araw meron po kaming pag-asa na kami ay tunay na makakalakad sa inyong harapan, na kahit may pagsubok man, kahit may mga problema man, kahit na ano pa man ang aming pagdaanan, may kasiguruhan po kami na inyo pong nasagot na ang pinakamalaking problema ng tao, ang problema ng kasalanan, na kami ay napatawad na dahil si Kristo ay namatay para sa aming mga kasalanan. Ginawa na niya ang lahat sa amin. At ang nais niyo sa amin ay manampalataya, magsisi dito. So I pray for those who have not yet come to faith, na makita po nila ang kagandahan ng ginawa ni Kristo Jesus, na sila ay tunay na manampalataya sa Kanya, na sila ay tumalikod na sa buhay makasalanan, na mag-repent at tunay na sundin na si Kristo Jesus, at ialay ang kanilang buhay na tunay na nananampalataya at sumusunod at nagbibigay ng kaluwalhatian lamang sa iyo. Nabubuhay na hindi para sa kanilang mga sarili, kung hindi na mabuhay na sumusunod at nagbibigay kaluwalhatian sa inyong pangalan.
At para sa aming mga mananampalataya, na aming dalangin na patuloy niyo po kaming pagtibayin sa aming pananampalataya, patuloy na mapaalalahanan sa lahat ng ginawa ni Kristo, na ito ang dapat na nagpapatibay sa amin, na nagbibigay encouragement sa amin araw-araw, na bumangon at mabuhay para sa inyong kaluwalhatian, na lumakad katulad ni Kristo Jesus, na tunay na pagwagian na niya ang lahat, nakasama kami doon, na kami ay maaari ng makalakad at makasunod sa inyong kalooban. Dahil ito lahat sa ginawa ni Kristo Jesus. Salamat dahil kami ay nasa Kanya na at nawatunay na makita si Kristo sa aming buhay. Thank you, Lord God, for this day, for the blessing, Lord God, of being here once again with the people of BSL. And I pray, Lord, that as we go on, as we continue in the church, may we continue to grow more and more in Jesus Christ. Bless us even in our time together later this afternoon. Bless us even in our time of fellowship. Thank you once again. And as we celebrate, O God, may you be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and amen.